Arrive na, no? Okay mga karancho, nakita nyo naman doon sa intro video natin, no? Humahagok ang ating MIUI 125S. Ito lang napakasimple nating paraan dyan mga karancho, no? Dahil naman ito ay medyo maedad na at ngayon pa lang magpapalit ng fuel filter. At ito papakita ko sa inyo mga karancho para kahit papano kayo na lang ang magpagawa ng sarili nyo mga karancho, no? Hindi ko na pinakita sa inyo mga karancho yung ating pagbaklas mula dun sa ating tangke. Papakita ko na lang dito mga karancho yung pagbaklas ng ating fuel pump mga karancho. Yan ang ating fuel pump mga karancho. Yung apat na allen dyan mga karancho, ang sukat nyan 4mm mga karancho, no? Kailangan nyo ng 4mm na socket, na allen range. Yan. Yan mga karancho, yung binubunot ko, yan na yung assembly ng ating fuel pump. Yan, dahan-dahanin nyo lang mga karancho yung pagbunot. At makukuha nyo yan ng dahan-dahan lang, huwag nyo biglayin kasi masisira yan mga karancho, no? Ayan, kita nyo naman, madumi na mga karancho ang ating fuel filter mga karancho. At makikita nyo naman na itong motor na to ay medyo may edad na at ngayon second time pa lang yan mga karancho magpapalit ng fuel filter. Ayun yung makita nyo yung saan na yan mga karancho, yung gasket yan, yung rubber seal na yan mga karancho, tatanggalin nyo yan mga karancho, lilinisin nyo din yan. Sa pagtanggal naman mga karancho ng ating fuel filter mga karancho, no, huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Total, papalitan nyo naman yan mga karancho. Ikat nyo na dun sa may clip nya mismo, ha. Huwag yung yung lock ng hindi yan pwede baliin at mawalan ng lock. Yan mga karancho. Makikita nyo naman sa video yung ating pinutol lang. Yan. Pwede nyo na yan mahila mga karancho, yung fuel filter na yan. Kasi kung tatanggalin nyo naman hindi nyo na rin sisirain yan mga karancho. May hirapan kayo kasi matigas yan mga karancho. Oh, yan. Tingnan nyo, mabilis nyo lang matatanggal mga karancho yan. Yan ang papalitan natin mga karancho, no? Yung fuel filter na yan. Ayan ang odo niya mga karancho. 84,256 mga karancho, no? First time pa lang magpapalit ng filter. So, yun mga karancho, no? Isasalpak na natin yung bagong filter mga karancho. Yan. Kita nyo naman sa akin na alalay lang ang pagpasok yan mga karancho. Matigas yan. Kailangan nyo din talaga yan na konting yanig. Pero mahinahon lang. Kumuha ako dyan mga karancho ng Phillips screw mga karancho. At yung dulo nun, medyo pinitik ko lang siya ng konti nung alam ko na swak na siya. Pipitikin lang ng konti yan mga karancho kasi hindi nyo basta-basta matutulak, matigas yan mga karancho, no? Pitik lang, wag nyo naman lakasan, baka masira naman mga karancho. Yan, pag nakita nyo na nag-clip na yung kanyang clip dyan sa power pump, ay sa pump natin, yan, at maganda na yung pagkakabit, ibalik nyo na mga karancho, ano? Dahan-dahan din ang pagbalik nyan mga karancho kung paano nyo binaklas. Tandaan nyo lang para hindi kayo mahirapan. Ganun din yan. Kasi ako dyan, nakalimutan ko yung dyan mga karancho, yung ating gasket dun sa fuel pump natin, yung rubber gasket niya mga karancho, no? Yan na nyo, aalisin ko pa yan dyan kasi ako na-excite akong ibalik eh. Yan, napansin ko na yan, nawala. Kaya yan mga karancho, no? Kailangan kayo, kung ano yung tinanggal nyo, yun din yung ibabalik nyo mga karancho. Yung pagtanggal naman ng rubber na yan mga karancho, may pattern naman yan. May dalawa yung nakausli at may dalawa din yung kanal doon sa baba niyan, sa may takip niyan. Meron yang dalawang kanal din, kaya hindi kayo magkakamali na hindi nyo malilito. Yan, meron yang pattern dyan sa ilalim yan. Meron yang dalawang kanal na pwede pagsusuksukan ng dalawang kanal din ng rubber, no? Yan mga karancho, kinakabit ko na ulit dyan ang ating fuel pump. At kung paano nyo lang, paulit-ulit lang mga karancho, no? Kung paano nyo lang siya binalik, paano nyo siya inalis, ganun nyo din siya ibabalik mga karancho, no? Tingnan nyo, sinisipat-sipat. Kailangan talaga
ano yan, pantay ang ating pagkakalagay. Huwag nyo muna agad higpitan yung isang tornilyo, iabang nyo lang mga karancho dyan. Yan, lalagyan na natin yung plate, yung pinakaharang niya mga karancho. Pag nailagay na yan, yung paglalagay naman yan mga karancho, meron din yan pattern, meron yan nakabukol, natatama doon sa kanyang clip, ay sa kanyang pump, no? Meron yung kanal na hindi mo pwede mapagwaliktad siya. Nakikita nyo nga mga karancho pag binaklas nyo yung inyong fuel pump, no? Basta ang lagi ko sa inyong pinapaalala, tatandaan nyo lang mga karancho kung ano yung paano nyo binaklas, ganun nyo din kakabit. Kung hindi nyo matatandaan, pwede nyo picturean mga karancho. Yan. Kinakabit ko na yung 4 na tornilyo natin. Ang gamit ko dyan, 4mm na Allen wrench. Yan. Ako ngayon dinadaldal pa dyan ng aking kasama mga karancho, no? Pero focus lang tayo, focus. Yan. Hinihigpitan na natin yung tornilyo mga karancho, no? Ang paghihigpit nyan dyan para hindi masira yung rubber is cross. Pa-cross ang higpit mga karancho, no? Huwag nyong irerekta agad na higpitan. Dahan-dahan lang para lang mapit siya. Yan, pag higpit natin, hindi naman masyadong mahigpit, tama lang din. Kasi maikli lang yung bolt niyan, baka naman maputol yung bolt. Saktuhan lang ang ating higpit dyan mga karancho. Kita nyo yan. I-secure nyo lang mga karancho yung paghigpit, nahigpitan nyo lahat. Hindi pwedeng kasi nasa ilalim yung mga karancho lang ating itong Mio ay nasa ilalim ang kanyang fuel pump, no? Hindi yan nasa ibabaw, kaya hindi nyo mapapansin, baka magkaroon ng leak. Yan mga karancho, kailangan sure. Tapos yun, ikakabit na natin yan mga karancho. Dalawang sensor lang yan mga karancho, yung ikakabit natin dyan. Hindi kayo malilito sa sensor niyan mga karancho, no? Kasi ang sensor naman yan magkaiba ng socket. So hindi nyo may papasok yung isa doon sa kabila. So kaya saktuhan yung mga socket niyan, magkaiba. Yan, ang una kong ikakabit dyan mga karancho, yung ating fuel hose na manggagaling doon sa fuel pump, no? Yan ang una kong kinabit kasi yan ang nasa bungad. Ayan, yan yung hinipan ko mga karancho. Yan yung aking unang ikakabit dyan. Yan. Di-clip lang din yan. Pagkapasok nyo, ibaba nyo yung clip mga karancho. Yung clip nyan, pagtanggal naman yan, inaangat lang. Inaangat lang yan mga karancho. Tapos, hihilahin nyo na yung hose. Pagtanggal nun. Yan, kinakabit ko na. Yung dalawang sensor. Kinakabit ko na yan. Diyan sa part na yan mga karancho, no? Kailangan sa pagdi-DIY mga karancho, hindi yung baklas lang kayo ng baklas mga karancho, no? Kailangan nyo din talaga tandaan yung mga tinatanggal nyo. Kahit sabihin yung napapanood nyo kung paano tanggalin. Hindi lahat yun mga karancho na ituturo sa pagdi-DIY mga karancho, no? Kailangan nyo pa rin ng tandaan yung ginagawa. Hindi pwedeng basta-basta lang mga karancho. Yan, pinupunasan ko na yan mga karancho kasi ilalagay ko na dyan yung ating rubber doon sa pag nag-overflow yung gas. Yung pag nagpapagas ka, yan yun yung sumasalo doon sa Tapos meron yan hose na mahaba na direkta doon sa baba para pag nag-overflow yung pagpapagas mo, dun matatapon, hindi siya madidiretsa dun sa makina. Yan mga karancho, kinakabit ko na yung parte dyan. Pinupunasan kasi diretso na yan hindi mo na mapupunasan ulit yan sa susunod. Pag nagbaklas ka na ulit, tsaka mo ulit mapupunasan yan. Kaya nung tinanggal ko yan, sobrang dumi ng aking motor mga karancho, no? Yan, inaayos ko lang yung part na dyan.
Yan yung rubber na yan mga karancho. Ang pagbaklas niya, nakaipit yan eh. Kaya medyo nahirapan ako dyan. Iniipit siya ng fuel tank natin. Yan, nakikabit ko na siya mga karancho, no? Yan. So yun, kunin natin yung mga tornilyo niya. Ano yan mga karancho, sukat niyan 10mm na bolt na tornilyo mga karancho, no? Gumamit lang ako dyan ng T mga karancho. Okay, testing tayo mga karancho, no? Yan, asusi na. Tagkaan natin. Yun, one click. Tingnan natin kung hahagok. Pakinggan natin. Yun. Yan mga karancho, no? Ayos, effective. Thank you for watching, and sana mag-subscribe kayo, at kung may natutunan kayo, sana mag-subscribe kayo mga karancho. Peace, share is caring, caring sharing.